Santa Barbara LDRMO nagsagawa ng clearing operation sa Sinukalan River matapos lumagsa ang water hyacinth. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Big Tao Garbik. Good morning! Nagsagawa ng clearing operation nitong Biyernes ang Local Disaster Risk Reduction Office ng Santa Barbara matapos lagsain ng water hyacinth ang ilog. Saad ni LDRMO Head Raymond de los Santos, ito ay inanod mula sa ibang bahagi ng Pangasinan sa upstream, mababa sa kanila mula Binalonan o Ordaneta. Sunshine News Blast! Ang dami, nakita nyo, kung parating pa, galing sa ibang munisipyo. Dali pangalawang araw na namin ito, kahapon naka-25 na dami kami. Ngayon, siguro, makamaklutan pa hanggang 60 na dami. Marabulis na susod namin marabulis na dito pwedeng hindi na mag-suffer ang iba pang lugar gaya ng Calasiao at Bulacan dahil dito ay inalis ng mga water hyacinth at iba pang mga basura. Samantala, nagpapasalamat si De Los Santos sa moral support na binibigay ni Mayor Zaplan sa kanila at anya palagi itong nakikipag-ugnayan sa kanyang opisina hinggil sa mga proyekto para sa kaligtasan ng mga residente. Sunshine News Blast! Problema kayo lahat ng tinatayin namin sa umang namin parang kahapon kagabi hindi sa umalis ng namin umpisan sa inabot kami ng alas 10 ng gabi. Nandito siya kaya siyempre sa amin magaan sa amin at magandang moral force sa kasama ko para hindi din sila pinakabangon at nakarin. Tulong din ang mga slow protection na proyekto ng Santa Barbara, LGU para maiwasan ang pagbaha. Samantala nakahanda ang LDRMO ng Santa Barbara ngayong pag-ulan at sa mga posible pang darating na bagyo. Panalangin nila sa Diyos na hindi sana dumating ang pananalasa na hindi nila kayang i-handle at umaasa na hindi malakas ang mga bagyo na tumama sa kanilang lugar at dito na rin sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, bitahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Mayor Belen Fernandez nagpapasalamat sa DSWD FO1 sa tulong na ibinigay sa mga apektado ng bagyong Karina sa Dagupan City. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien! Yes, good morning kapartner. Nagpapasalamat sa Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa Department of Social Welfare and Development Field Office 1 sa tulong na binigay ito sa mga apektado residente ng bagyong Karina. Marami ang apektuhan sa lungsod, lalo na sa barangay Rasip Chico. Bukod sa relief goods, namahagi rin si Mayor ng vitamins sa pampatibay ng immune system at doxycycline na pangkontrol sa leptospirosis. Kasama sa operasyon ito sina Cap Aldex Meneses, Kagawad Shopno, SK Chairman Venice, PNP Dagupan led by Chief Brandon Paliso, DFP Dagupan Chief Michael John Escanio at si CDRMO Chief Ronaldo de Guzman. Nabigyan din ng relief goods ang non-blastable ang mga apektado residente ng Barangay Lucao. Kasama sa namahagi ang mga barangay officials, volunteers at DSP Dagupan sa panguno ni Chief Michael John Escanio. Para sa Diyos sa Philippines, pumato si Dian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Binbali Vice Mayor Rosario inamon ni Administrative Aide Castro Jr. na magtungo sa Baywalk upang malaman na walang quarrying. Soma ni Mayor Pete gagawin yung ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kapartner Lorna Hernandez. Kapartner Lorna! Yes, kapartner, hinamon ng Administrative Aide ng Binmalay na si Leon Alorde Castro Jr. si Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario na magtungo sa Baywalk upang malaman ang
kung ano talaga ang ginawa ni Mayor Pete Merera roon. Sunshine Na nangyayari o quarrying na nangyayari kundi nagsagawa lamang ng clearing at cleaning si Mayor Pete doon. Sunshine News Blast. Paano kami kukuha ng permit? Kaya ginagawa lang naman yung clearing at saka cleaning ng B-work. Diyan nagmumula yung parang waste material na gagaling sa dagat na tinatapon yan sa B-work. Patay na hanap nila ngayon yung permit o proseso. Sana sa akin naman pamilit, sana kung talang gusto ni Vice Mayor na makita yung mga ginagawa ng ating buting mayor, ay pupunta siya sa may B-work, dadalhin niya mga media. At ibibidyo niya kung talagang may quarry dyan sa harap. Kaya inahamon po namin ang ating Vice Mayor na pumasyal sa mismong B-work. May dala siyang camera o kaya video, dala ang mga media man para pakita natin kung talagang may quarry. Kasi pag may quarry dyan, dapat marami tayong truck, may mga loader tayo dyan o bako, na tayo po yung naguhukay. Dagdag nito, iba't ibang barangay at paaralan ang nakinabang ng mga buhangin bilang pagsambak sa baha. Sunshine News Blast. Malindong po ang Baybay Pulong, San Isidro Sur, San Isidro Norte, Banlat, Balagan, School of Balagan, School of Lumboy, at saka ang School of Kamalay. Ang mga yan po ay nandun po yung ating mga kwan at saka nag-request din ang Kamalay at si Kapitan. Alam mo ka... Anya, wala silang pinipiling kapitan at bukas si Mayor Pete para sa lahat ng gustong mag-request ng buhangin mula sa clearing operation. Paglilinaw ni Castro, may mga kapitan din na hindi kaalyado sa politika ang nabibigyan din nito. Samantala, ngayong araw, nakatakdang gawin ang State of the Municipality Address ni Mayor Pete Merera sa taong 2024. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at servisyo. Samantala, Hand, Foot and Mouth Diseases or Disease Awareness Month, idinaos, iligtas at maluwag na kalsada at open spaces para sa lahat, isusulong ng DOH-CHD. Ang detalye ng balitang yan mula kay Marcila Balog. Marcila. Idinadaos sa buwan ng Hulyo ang Hand, Foot and Mouth Disease Awareness Month. Kaya naman nagpaalala ang DOH Ilocos Center for Health Development tungkol dito, kasama na si Dr. Maria Cristina Filomena, Basak Vice Chair Community Dermatology, UP, PGH Department of Dermatology. Anya, dapat patuloy na pinaaalahanan ng publiko na ang hand, foot, mouth disease ay isang nakakahawang viral infection, ngunit maaari itong maiwasan. Ito ay sa pamamagitan ng palagiang paghuhugas ng kamay, paglilinis sa mga bagay na madalas kinakawakan, at pag-iwas sa mga taong may sakit. Samantala, isinusulong din ng DOH Ilocos Region ang ligtas at maluwag na kalsada at open spaces para sa lahat, susi para sa regular na exercise at mag-aktibong mamamayan. Dagdag nito, dapat sundin ang iba't ibang batas trapiko at safety measures para masigurong ligtas at iwas enjoy ang activity. Para sa mga motorista, dapat ibahagi ang kalsada, mga biker at pedestrian. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, partner mo sa balita at servisyo. Sa iba pang mga balita, mula si KLGU nagsagawa ng blood donation activity nitong linggo na dinuluhan ni Mayor Heslani. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Lerna Hernandez. Go Lerna! Personal na dinaluhan ni Mayor Noel Anthony Heslani ang pagdaos ng isang blood donation activity sa bayan ng Malasiki na isinagawa nitong linggo sa Arena Civic Center. Naroon din si Gilbert Galisay, spokesperson ng Malasik Blood Council, Dr. Angelica May Soriano, RMT, MD ng Red Cross Sanha, Carlos City at Police Colonel Edgar Palaylay ng Malasiki Police Station. Ang blood donation activity sa bayan ay palagi ang ginagawa upang makatulong sa mga nangangailangan ng dugo at makakarugtong ng buhay ng may sakit.
Sunshine News Blast. Kung taong-taon to, pari pang tatlo. Pang tatlo po sa taon na to, 2024. Noong una, February, tapos June, at saka ngayon po. Ito po ay initiated by ng mga pulis at saka DLG po. Kaya marami. Nag-isa rin dito ang Red Cross dahil ito ay isa sa kanilang misyon na makapagbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Sunshine News Blast. Actually kasi ang Red Cross is alam naman natin non-government organization siya. So more likely yung mga pasyente natin from the public hospitals, no, pagka wala silang blood bank sa mismong hospital nila, no, ang meron lang kasi dito is sa Region 1 at sa PPH. So pagka nauubusan yung mga agencies na yon, yung public hospitals na yun, more likely Red Cross talaga yung pinupuntahan nila. Ang blood ay hindi rin nagpahuli ang ating mga pulis sa Malasiki kung saan mag-donate din ng dugo si Police Colonel Palaylay. Sunshine News Blast. Ako'y masaya kung ako makukuhanan dahil alam ko nang yung bibig kong dugo is makakatulong sa aking kapwa-tao. Ang blood donation activity ay pinagkaisahan ng mga residente ng Malasiki na gustong tumulong sa may karamdaman at nangangailangan ng dugo. Pinasalamatan ni Mayor Hesoli ang lahat ng mga nag-donate ng dugo at nagbigay si Mayor ng 5 kilong bigas sa mga successful donors. At ayon pa kay Mayor Hesoli, magpapatuloy niya ang bloodletting program sa bayan at dahil isa ito sa binibigyang importansya ng programa dahil dugtong buhay sa mga mamamayan na nangangailangan ng dugo. Samantala ay nakahanda na at hinahanda pa ang mga school support para ipamahagi sa mga batang mag-aral ngayong pasukan 2024. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Lorne Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, sa Babian at Calasiao, LDRMO nagpasalamat dahil walang naitalang casualty sa nagdaang bagyong Karina. Ulan, nakatulong sa mga magsasaka. Ang detalye na balitang yan sa pagbabalik ni Commander Vic Taud. Commander Vic. Nagpapasalamat ang kanya-kanyang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fabian at Calasiao, Pangasinan dahil walang naitalang casualty sa mga nabanggit na lugar. Saan ni Christine Joy Soriano, LDRMMO ng 3 ng Calasiao, walang masyadong naitalang pagbaha sa bayan dahil na rin ang mga lupa ay sobrang dry pa noong panahon ng El Nino kaya hindi pa itong gaanong susceptible sa tubig baha. Sa kabila nito, napaulat na binaha ang barangay Talibaew, Calasiao, ngunit mas mababaan nila ang tubig ngayon kaysa noon. Dagdag ni Soriano, hindi masyadong naalarma ang mga residente dahil nasanay na rin ang mga ito sa mas mataas na tubig baha. Inihayag naman ni San Fabian LDRMO Head Engineer Lope Hugilon sa panayam ng Sunshine Radio na nakatulong din sa mga magsasaka pag-ulan na ito dahil sa nararasang tagtuyot noong mga nakaraang buwan. Sunshine News Blast. Masasabi ko na medyo okay pa rin kasi sa tinagal ng El Nino nga, actually sabi namin sa agriculture, parang beneficial pa rin yung dinulot ng ulan kasi sa ating mga magsasaka, kailangan talaga nila ng patubig sa mga sakahin nila. So, nakatulong pa rin. Ang naka-apekto lang talaga is yung mga mabababang lugar, which is considered na yan kasi may mga drainage, tapos yun nga, mababa talaga yung lugar nila, kaya nagkakaroon ng standard. Anya, wala silang naitalang casualty sa lugar at ito ang kanilang ipinagpapasalamat sa Diyos. Sunshine News Blast. So far, sa nagdaang 3 araw na pag-monitor namin, walang Diyos, hindi naman masyadong nasalantang bayan ng San Fabian.
kasi nakaprepare naman ang ating bayan. Nandiyan ang ating mahal na Mayor Honorable Marvin Agbayani na sumusuporta at nakatutok din po itong pagmumonitor natin ng ating bayan ng Santaban dito sa Southwest. Samantala, zero evacuee sa kanilang mga lugar ang naitala. Magunitang nakaranas ang Pangasinan ng matinding pag-uulan nitong nakarang araw dahil sa habagat na minaigtimpa ng bagyong Karina, ngunit mas apektado ng bagyo ang mga lugar gaya ng Bulacan, Central Luzon at National Capital Region. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, bitahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, hindi lamang mga lupa ang inasikaso ng Department of Agrarian Reform. Tumulong din ito sa mga pangangailangan ng mga magsasaka. Sa Region 1, nakapag-part ito sa National Irrigation Administration or NIA para makapagbigay ng irrigation system sa mga magsasaka. Ito ay mula sa pondo ng Agrarian Reform Fund para sa mga Agrarian Reform beneficiaries ng Ilocos Region. Sa loob ng 2022, hanggang 2024, aabot na ng 11 irrigation system ang naipagawa ng The Region 1 at NIA. Ito ay nagkakahalaga na mahigit 100 milyong piso kung saan aabot ng 832 ARBs ang makikinabang nito sa 11 kooperatiba. Nasa 764 hectares naman ng agricultural land sa Ilocos Region ang natulungan dito.